Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan, tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon at sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Pilipinas, June 10, 2024. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at patok sa kaalaman na napapanahong impormasyon at issue sa seguridad, katahimikan sa ating komunidad. Dito lamang sa programa ng Police Regional Office Calabarzon at Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Major Noel P. Valdez. Samahan niyo po kami sa aming programang UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Mapapanood sa aming mga social media account mula Lunes alas 9 ng umaga. Buksan lamang po ang aming mga social media account na naka-plus sa inyong screen, ang FB page ng Police Regional Office 4A at FB page ng PICAD Calabarzon new account. Sa aming YouTube channel, Arpicado Calabarzon, TikTok at Instagram account. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabarzon, sa pumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa Direktor ng PICAD, Police Brigadier General Restituto Arcangel, muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong umaga ay mapalad po tayo at makasama naman natin at mapanayam ang Assistant Chief ng Regional Cybercrime Unit 4A na si Police Lieutenant Rainier S. Julio. Welcome po sir sa UPK Calabarzon. Kumusta na po kayo? Okay lang po. Magandang umaga rin sa inyong lahat. Okay sir. Alam niyo po, sa hindi pa po nakakalam, si Police Lieutenant Colonel Julio ay aking classmate sa lateral entry. Kami po ay class 2008 Maringal. Okay? Kumusta naman po sir ang ating mga kasamahan sa RACO 4A sir? Ito po, masaya at talagang napakasipag ng tropa ng RACO 4A. Laging tumutulong sa mga nangangailangan na taga Calabarzon. Alam niyo sir, timing na timing ang pagpapaanyaya namin sa inyo ngayon dito sa UPK Calabarzon. Kasi kayo po ang may kakayahan upang sumagot sa mga issue na nauuso sa panahon ngayong itong online scam nga, di ba? Majority yata ng population natin ngayon, sir, ay gumagamit na sa mga bagong technology. At ito nga yung tinatawag nating social media. Halos lahat ng transaksyon natin ngayon, sir, ay nakadepende na tayo sa online, di po ba? Opo. Pagka umorder po tayo ng mga pagkain, pagka nagbabayad tayo, babayad tayo sa mga tindahan, puro online na rin. Pag nag-grocery tayo, online na rin. Ano po, sir? Opo. Kaya sinasamantala rin ng mga kawatan ang pagbabago ng ating teknolohiya. Kaya nag-upgrade din sila, sir, yung gumagaling na rin itong mga panloloko ng sa ating mga kababayan. Kaya maraming mga nabibiktima ng mga kababayan natin sa online scam o online crimes na tinatawag natin, sir. Ano? Okay? Bago po tayo dumako dun sa main topic natin, sir, ngayon, sa mga issue, maaari mo ba kaming bigyan ng background at history ng PNP-ACG, sir, kung paano po ito nagsimula? Opo. Magandang umaga, mate. Ang PNP-ACG ay nagsimula
nung 2013. Ito ay galing sa isang division ng CIDG. Yes, sir. Ang tinatawag natin na ATCCD, yung Anti-Terrorism and Cybercrime Division ng CIDG. And through the authority ng 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012, and also through NAFOLCOM Resolution 2013-220, that was issued February 27, 2013. Okay. And also through the General Order number DPL number 12-09, and at the same date, February 27, 2013. So nabuo ang ACG. Yun po ang istorya ng PNP ACG kung paano nabuo. Okay. Ano naman po, sir, ang mandato ng PNP ACG? Pertaining to the mandato ng PNP ACG, mainly parang sa PNP rin na meron tayong tatlong main function. Kung titingnan nyo yung logo namin, meron kaming cyber response. Meron din kaming cyber security. Yes. And meron din tayong cyber investigation. Pero yung we investigate only all crimes na related sa cybercrime and crimes na ginamitan ng ICT. Yes. Ayan po. Okay. Then we also conduct forensic examination. Ang ating mga examiner, they conduct data recovery and analysis ng mga data na na-recover. Kung ito ay related sa crime or hindi. Sila yung gagawa ng result, mag-analyze, then mag-stand sa court during trial. Okay. So, yun po yung function ng ACG. And we also formulate guidelines for cybercrime investigation, forensic examination, and analysis. Yun Yes, po. sir. Nasabi nyo kanina, sir, na may pagkakataon na pwede rin kayong ipatawag ng korte para mag-testify kung ano yung authenticity ng ebidensya na sinubmit sa inyo. Ano po ba ang qualification ng isang technological expert po ba ang tawag sa inyo dyan? Ang PNP ACG po, may mga team na mga forensic examiners at sila yung mga trained na tinatawag natin na technical experts pertaining dun sa examination ng mga extracted data sa cellphone, sa computers, and sa CCTV. So sila yung may mga training na PNP personnel para sila yung magpatunay na authentic at totoo yung mga nakuha nila dun sa data. Ito yung nakuha ng machine, forensic machine natin. At yun nga, sila magpapatunay sa korte na para umarap para patunayan yung case na kanilang hinahawakan ng mga IOC natin, investigators on case. Ano ba ang qualification nito, sir? Kailangan po ba ikaw ay graduate ka ng information technology, computer engineering, ganun po ba? Mas maganda po sana kung sila ay kung sila ay computer trained, may IT or BS Computer Engineering. Pero may meron tayong mga forensic examiners na hindi naman sila actually computer engineers. So hindi necessary na engineers. IT Basta sila ay trained how to use the forensic machines, paano mag-extract, paano yung process ay naturuan sila kung paano mag-conduct ng forensic examinations ng ating mga experts, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa abroad. Lahat po ba ng regional office ay may mga satellite